Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 25, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna natin papyawan or balikan yung naging series natin last week para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung tinalakay naming series last week ay Trusting God in Financial Matter. So, Trusting God in Financial Matter. So, Financial Matter, itong panggastos natin sa araw-araw. Pambili natin yung mga gusto natin. Pagkain, kagamitan, pinang-aaral natin, pinang-tutugon sa mga problema natin sa mga bayarin. So, may mga problema to kasi yung problema natin, hindi naman to nakukuha ng libre. May katrabaho na din to, minsan nagbuon tayo sa utang dahil nga nawalan tayo nito. So, kailangan pagkatiwala natin Panginoon kahit na anong mangyari. Kasi ang Panginoon is siya yung nagpo-provide yan. Kung anong meron tayo, kung ito nga, kung anong ginagawa natin dito, kung ano nga yung suot natin, yung mga meron tayo, yung cellphone na ginagamit, computer, is wala yan kung hindi pinagkaloob sa atin ng Diyos. So pagkatiwala natin siya dahil siya na yung bahala, siya na yung manager sa mga kagustuhan natin. So yung series na tatalakay natin yung araw ay The Power of Forgiveness. So grabe nga yung pakapangyarihan ng forgiveness. Tayong mga tao, sino man tao ay napakaraming kasalanan. Kahit nga pastor yan, kahit pari yan, napakadaming kasalanan yan. Pero kahit nang pinatawad tayo ng Diyos, diba? Nas gagawa ulit tayo ng kasalanan, ulit-ulit na tayong pinapatawad. Iba yung power of forgiveness na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo mapatawarin ng Diyos, baka nga isang sabi niya lang, isang isipin niya lang, mawala tayo sa mundong ito. Kayang-kaya niya yun. Pero kahit na ulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, talagang hindi niya ginagawa yun. Pinapatawad niya tayo ng paulit-ulit na. Grabe yung power ng forgiveness na binibigay sa atin ng Diyos. So, ang Bible verse na talakay natin ngayong araw ay Genesis chapter 45, 4-7. So, ang sabi dito, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at magpatuloy ng pagsasalita. Ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit huwag ninyong kilungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon ang darating, walang aanin ang bukulin. Pinaunan niyo rito ang Diyos upang huwag madipol ang ating lahi. So, si Joseph ay kapatid at siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. So, grabe. Iba yung forgiveness na sinasabi dito yung ni Joseph na binigay niya sa mga kapatid niya. Tayo mga tao, di ba? Kung tayo pagbibili ng mga kapatid natin, magagalit ba tayo sa mga kapatid natin? Siyempre, oo. Kasi pinagbili tayo eh. Pero si Joseph, kahit na pinagbili siya, pinagbenta siya, ang sabi niya pa nga, ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag niyong sisiin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Diba? Grabe yung forgiveness yung binigay ng Joseph sa mga kapatid niya kahit pinagbili siya. Kasi Diyos yung umiiral na sa salita ng Diyos. Utos ng Diyos yung umiiral sa buhay niya. Kaya kailangan natin ng Diyos para sa forgiveness na inaasam natin. So, para lumako yung talakayan, tayo lumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, our loved ones can hurt us most. So, yung mga mahal natin sa buhay, isa pala yun isa yun sa pinaka pwedeng makasakit sa atin ng sobra-sobra. Kasi gaya ng mga Joseph, yung pinakamamahal niyang kapatid, sila pa yung nagpagbili sa kanyang kapatid. Pero, yung mga hindi minaasang tao, pwede pa rin yung pag-isanhin ng ikakasakit ng sobra. Pero, siyempre, ngayon na may Diyos tayo, is hindi natin mapapatawad pa rin natin yan. Kasi Diyos na nga yung umiiral sa atin. So, number 2, revenge worsens our pain. So, ayun, God works in the midst of pain. So, ang Diyos, kahit na yung sobrang makasalanan tayo, sobrang bigat na yung kasalanan natin, yung Diyos pa rin yung nagtatrabaho, kumbaga. Siya pa rin yung nagwawala, umiiral, kumbaga siya yung nagwawala, kumukuha ng solusyon, bibigyan tayo ng solusyon para malampasan natin yung pain na yun. So, sa ating application, forgive just as God has forgiven us. Yun nga, paulit-ulit tayong magpatawad dahil ng paulit-ulit na pagkapatawad sa atin ng Diyos. Kasi, ang Diyos is
di nagtatanim ng sama ng loob sa atin yan. Kaya kung pag-aaral natin sa salita niya is matutunan din natin magpatawad. Number 2, get strength from the cross. And last, discover God's ultimate purpose. So, ngayon, habang nagsisimula pa lang tayo mga aral ng salita ng Diyos is alamin natin kung ano nga ba yung purpose ni God para sa atin. Kung ano nga ba, bakit nga tayo nandito, bakit nga ba tayo sinasaktan ng paulit-ulit ng mahal pa natin sa buhay. Pero alamin natin kung ano yung purpose natin at pag nalaman natin yun, matututo tayo magpatawad. So, yun lang po para sa araw ito. May natutunan tayo sa pakinig at Panginoon. God bless you.